Ito ang Presidential Broadcast Service. Radyo Publiko ng Bagong Pilipinas para sa Bagong Pilipino. Naghahatid ng mahalagang balita at impormasyon na guugnay ng pamahalaan sa sambayanan. Sulay sa himpapawid ng serbisyo publiko, Radyo Pilipinas. Radyo Publiko, ang boses ng Pangulo. Sa Iloilo, Radyo Pilipinas, 585 AM. Oras sa Radyo Pilipinas, alas 8:33 sa aga. Aga sa Iloilo. Masapo. Magahod. Mapagsik. Panibagong adlaw pagkatapos ng paghuway sang gabi antes. Bago nga paglaom. Isa naman kapag himakas sa matahong nga palaaputon. Iloilo Morning, ang programa kaupod ninyo sa pamahaw kunaga. Magadulong sa labing ulihing nga balita. Mga istorya halin sa Iloilo, kag iba niya bahin sang rehiyon. Mga ginahuluhang balan, kag mga trending topic sa social media. Ululupod natong atubangon ang maayo nga aga. Magpamati na sa Iloilo Morning! Diri sa 585 kHz sa AM band sa inyong mga radyo. Radyo Pilipinas Iloilo, the only government radio station in Western Visayas. Ayaw ka Pilipinas, good morning Western Visayas, welcome sa Iloilo Morning Program. Subong adlaw sang Lunes, December 22, 2025. Ayaw ka, Ems. Good morning, Jen, and advance Merry Christmas sa mga tagpalamati naton. Subong nga adlaw sang Lunes, no? Bag-o nga semana, pero subong nga semana nagasignal man ini Jen. Sang palabuton na nga Pasko, bangod 3 days to go, Christmas na. Nagapabulin nga puno ang aton sining mga simbahan sa simbang gabi. So far daw ang manami, daw kaugyon man ang panahon. Suno sa advisory sa pag-asa, wala sang na-monitor nga ini weather disturbance. LPA sa aton sining nga palibot sa Philippine Area of Responsibility. Di man nami ang tiyempo maliwaliwa ang panimbahon sa aton sining makuturan. Plus pa nga daw wala magitsang ini reported ng mga kinagamo, peaceful kag kabay pa masustain ini hasta sa katapusan sa tuig 2025. Kay damo pa okasyon. Pag-observe rin natin dyan, no? Do subong nga Lunes, do pinasahi ang adlaw nga Lunes, subong kay daw medyo mahagan-hagan ang lakat sang trapiko, do wala gawa sang pagpugok sang trapiko, especially dira sa may area sang General Luna, diri man sa La Paz, kiti tapos na ang klase sa mga buluthuan, ang kalabanan sa mga eskwelahan, subong may ginapatuman nga December break. So dapat bakasyon gid ang bakasyon na sa aton sa makuturan nagsugod din iban kiti after sa parties. Ang iban sini galibot-libot na kag actually subong nga adlaw natala na ngay paidalom sa blue alert status ang National Disaster Risk Reduction Management para sa monitoring sa aton sa mga kauturan, especially nga damo na niya mapauli sa mga terminal ta, airports, seaports, ang nabi pag na-dams kung magpuli sa una sa barko or may dala nga isa ka lata nga biskwit sa pasalubong biskwit nga sa lata blaw magpuli sa mga umad excited ang magpulauli ang pilanaton ng mga kauturan, especially nga damo sa mga holidays subong na bulan. Ang mga gani dyan, no, kaya siling natin close na ang mga eskwelahan, ang iban nga mga empleyado, magapatuman man sa ilang Christmas break, nasako na, o kung tapos na ang iban nga Christmas party. So, ang mga estudyante sa ilang boarding houses, naghihimos naman, kag naghahanda na nga magpauli, kag mag-celebrate sang Christmas, no? Kung Lunes, December 22, so daw, big day ang celebration sang Christmas, no?
this week. So kung Lunes subong, so ang Christmas is Miyerkules. Ti holiday na 24-25. Magandungan ninyo, nagpagwaman si Presidente Marcos. Nga ginakabig man nga special holiday ang December 29 kag January 2 Jen, especially sa mga government offices naton. At least may dugang may dugang makapilupahuway ang aton siniya nga mga kauturan, especially sa naghihilapit naton nga pagsaulog sa Christmas kag may New Year pa kita. Imo diin subong ang imong destinasyon, naubos mo na da pamukas ang imong mga regalo sa aton sini nga mga kauturan. Hindi ta lang ma-notice pala. Nakita sa last week na kita dugay-dugay sa month of December do ka nami masiling kay fast forward ta ginagyang na lang pero hindi na pwede no. Pero grabe ang sequence of activities nga daw isang kisap mata lang matingala ka na ara na kita sa katapusan sa tuig 2025. Kanya sila dyan nga way, no? Kung paano sila mag-celebrate sa Christmas, no? Kahapon, paglibot-libot naton, aside sa pagtambong sa simbang gabi, family na ang mga nagatambong sa mga simbang gabi. Iban man yung Ilonggos, dito nalabyan natin kahapon, nga dito sila nag-alagaw sila, naghingagaw sila sa Iloilo Provincial Capital sa mga Christmas lights. Sabi sa may Capital Gen, may mga pagkaon man to sila. Shocks, may mga inihaw, so kompletos, ricados na. So, kagapon to ang mga nagalagaw dito sa may provincial capital para magtanaw sa mga lights. May pamilya, may mga salakyan. After nila bala picture taking, naka-ready na sila nga mga mga inihaw, mga seafood. Iba naman yung mga pamilya nga mag-gina-spread nila ang ilang Christmas nga mag-shopping. Talaguan nga mall sa downtown. Siyempre, iba niya, masako man niya subong sa pag-travel. Kahapon to ang Iloilo International Airport. Sabi ka, buta sa mga biyahero nga mag-lagaw, outbound. Kag siyempre, ang mga nagapauli naton nga mga Ilonggos. So, may sa Metro Manila, iban pa nga bahin sang pusod kag kalibutan. Isang last Friday, o sa today, no? Ang gabi na may sugat kita sa airport nga pasahero. Natingala kita nga alas 11 sa gabi, traffic. Grabe. Halin sa entrance ang Iloilo Airport hasta sa mga nagapanaog to nga mga pasahero. Grabing traffic sa airport. Himungasa gid sa mga nagabakasyon, especially subong nga semana, kay anticipated na ina sa aton sini nga Department of Transportation, tanan nga mga terminals, Roro Port, mga bus terminal naton, amo ni subong ang subject sang uplan ligtas sa biyaheng Pasko, no, sa aton sini nga DOTR na inspeksyonon ang roadworthiness sa aton mga salakyan nga nagka-cater sang pasahero. Importante kondisyon gid kamo da. Yes. Hindi pwede nga halin ka sa hubog game, halin sa Christmas party. Mabiyahe ka taxi, mabiyahe ka sang Grab da o kung bus. Ti hangover to karon ang driver, delikado kag damo sa mga pasahero. Hindi ta na gusto nga matabo. Especially nga ang mga dalanon ta kisa may mga biyahe nga maagi ka sa Bukid Blams. Makantiki ka no, San Joaquin. Kagibisan diin man para sa Bagyo, no? Yung mga kasubong silang insidente. Kung mapisukan ka na, delikado gid. Kasi siguro ang pagpanghanda man sa mga commuters man naton niya Jen nga magapauli sa ilang man nga tag sa kaprobinsya, no? Ang Oplan ligtas biyahe nga ina bantay man sa mga terminals diri sa syudad kag probinsya sang Iloilo, especially diri sa may Tagbak Terminal, no? Mohon Terminal kag ang mga nagabiyahe man, no, halin sa Guimaras pakadto diri sa Iloilo sa Roro Port naton. So kinahanglan sa mga commuters naton maghalong man kamo, make sure gid ng inyong mga gamit kung pwede lang, pero doon di gid pwede guro nga mag travel lightly sila dyan kay katamaan sa atong mga pasahero may dalagid ka pa sa lubong o kon mga
pang Noche Buena sa ilang nga pamilya. So amo lang nang aton nga paandam sa ila, no? Maghalong kita sa pagbiyahe. No, masako lang yung uli ayo, December 22, December 24, 25 kadasig lang sa subong nga nagasulog kita sa Christmas, syempre ginatutukan man naton, no? Ano bala ang mga i-look forward pag naton dyan sa 2026? Especially dito sa bahay sa Iloilo City, no? Siling gani si ni Mayor Ray sa sa 2025, do makabig niya man nga 6 months sa pagkuko bilang alkalde sa syudad. Basa ilang basa. Oo. So siling niya gani kung may ano na trial period, no initial abing nga stage, no, sa iya nga pagpungko natapos na in a span of 6 months. Kasi sa panahon, madamo pa siya sa mga programang ipatuman, ano ba lang iya nga mga prioridad sa 2026. Mga programa ang tagaan niya sang importansya mo sa mga otman, no, sa mga tuig mo, especially this December, ang sunod-sunod nga pagbukas ng mga public market, masunod nga mangin programa sa government sa patag sang edukasyon, sa healthcare, sa livelihood kag iban. Wala kay pamatian naton ang kabahin, no, sa press conference ni Iloilo City Mayor Ray sa Trenya sa kung ano-ano nga mga prioridad or priority programs ang iyang pagatutukan sa 2026. And next year, we will be adding more. Adding more in a sense of we want to add more programs para mas madamo nga market mabuligan. Like specific programs for fathers, para sa tatay. Ano ang pwede naton mabulig kung ikaw isa ka lalaking padre di pamilya, ano pwede nga negosyo para si imo? Bugasan, subong programs for single mothers. May ara man kita programs. We want to be inclusive. We want to have programs for everyone, and we want Ilonggos to feel that everyone is being heard. Ang ato naman para sa education nato, next year we will be groundbreaking ng aton nga Iloilo City College sa San Veterans diri. Gina-final na lang ang master plan sa school campus because ang current naton nga City College, we have 4 courses tara subong sa Molo, but ginakulang na gid sa mga classrooms. Gahulam na sila subong sa Jubilee Hall ang iban nga mga classrooms, and for their activities wala gid sila area. So we need to have additional areas for them. So this will be the extension campus or maybe the main campus na gid, no? Ang aton ipatindog na Iloilo City College diri sa Fort San Pedro. And this will make sure na makakater pa kita madamo nga estudyante. Because of the accreditation sa aton, the City College gets grant and funding from the national government per student. So gamay na lang ginagasto da sang syudad. And because of this, we can add more subjects and courses. So next year, we plan to add IT para sa City College naton. Kay nakita naton nga ang IT medyo in demand gid subong. No, hindi lang diri sa syudad, being the BPO capital, but the entire world. Do amo gid na subong ang in demand jobs. Para lang sa serbisyo. Para sa serbisyo sang kada Ilonggo. And I really want to make sure nga every peso nga ginagastos sang syudad
mabalik gid para sa aton pumuloy. Lain kung ang hugot naton kinakwa naton sa babaw, lain gali nga energy ang mahatag kag kagapon literal miskan wala panyag. Batihan natin dyan ang kabahin no, sa press conference ni Iloilo City Mayor sa Taranya. So kung ano-ano ba lang ang mga priority programs ang iya nga tutukan for 2026. No, wala lang natin na pabati, pero lakip sa mga iya nga ginmention dyan, no, aside abi no sa education, sa livelihood programs, gusto niyo man tutukan ang health kag social services, no, pag-expand pagid sa mga dialysis centers naton dili sa syudad sa Iloilo, kag tutok man no sa mga housing programs para sa mga illegal settlers naton, kag pagtukod pagid sang dugang nga relocation sites. Tinahawidan mo to sa hambal ni Mayor Raisa, no? Every peso is very important and dapat nga magamit gini sa welfare sa aton mga pumuluyo. Sa sina pa lang, doon mo na ang aton nga panghawidan nga actually ang aton nga alkalde ano gid no, makita naton in 6 months nga ginhimo man ni ni Mayor Raisa, do kadasig lang kag do masako damo sa mga activities. Kag lain man kun namharon ka blams, no, masaka kasahdan do wala para luma imong TL mga areas di sa palibot nga mga buro barangay, pati magbagyo kag mga evacuees naton do Visit. chicken mo lang sa kay Mayor Raisa ang pagbisita. Bisan tungang gabi gabugtaw man siya. Kitaan man naton kung ano ang kapisan sa aton sining alkalde. Kag kabay pa no ini nga mga vision sa aton sining alkalde kag mga programs ka actually na umpisahan na, market naton, expansion sang ICC, additional employment kag madamo pa programa sa sa mga fathers, sa mga single mothers, may nutrition pag kita kay na-coveran nato ni EMS this year. Damo pa ni sa 2026 kagang isa tagid sa nawidan ta ang call for unity do Yes. sa to nga kanami isang balita na ba no nga makitaan mo bla ang unity among our officials nga ilang nga ginapananaw ang kasulhayan welfare sa atong pumuluyo. Kagwan sa pumuluyo unahon ta, sigurado gina daog ang tanan-tanan. Saling nga gani, no, ang iyang handuman or wishman for 2026, no, unity, no, para sa tanan nga Ilonggo. Pareho man ito sa wish ni Vice Mayor Love Baronda Jet. Ang handom niya ni BN sa unity kuno sa political leaders. Mas kuno kung sa majority ka or sa minority. Kumbaga, tanan nga mga legislations na ginabuso, no? Mga konsehal, minority man sila or majority, mapamatian. Kag matagaan sa oportunidad, pamatuman man, no? Especially mga legislative nila, nga mga projects, mga priorities na nila. Tuman natin dyan sa mga abi sa City Council, kung tanawan natin, no? Isahanon nga minority, dira is si Councilor Shin Mayring Mabilo. Ano man, no? Sa mga balita, kung kaisa may mga gamay naman sila, nga mga iya nga mga proposals na wala kami na second motion mga po sila no? So ang siling ni Vice Mayor yang ang no? By 2026 may ara na sa paghiliusa o unity no sa tunga sa mga leaders na natin sa sangguniang Panguso. Kaya mo na no, nato na ang gesture sang kung paano maghampang ang political alliance no. Pero hindi lang din ang point there is not really too much politics no. Mabalaan nato na kay dapat may moderation bala. Normal lang na nga majority, minority. Pero kung tanawon ta sa pagpasa sa legislation, dapat mag-stand out na kag mas be the center ang welfare sa atong siningang pamuluyo, maayo blay ni sa mga Ilonggo. Kay tigi ang normal lang na iya nga may kanta ginayang kakugalingon ang political positioning na nagkatabo every 3 years no. Pero for now, if ang call is to unite para sa kayuhan sang syudad sa Iloilo, sino ba hindi gusto sina? Kasi tanan naton gusto nga mag-unite
kag magbunga sa maayo sa syudad sa Iloilo, sa probinsya sa Iloilo, sa bilog nga area naton sa Western Visayas dere, nati kung gabuligay kag napisan ng aton ng mga elected officials mandated to perform sa ilang nga duties. Mano ina no, kabay pa nga ma-convert into maayo nga welfare kag serbisyo. Amo na gurong best nga pamasko mo sa Pumuluyo, hindi lang subong nga December, kundi all throughout the year ang pag-achieve sa mga goals ni mga project para sa mga Pumuluyo. Tagang pinakadaog ang gireya dyan kung may unity ang mga leaders nato. Nangatagid nga mga pumuluyo. Wala ang mga empleyado sa government agencies na lipay. Subong kay sunod-sunod na nila nga nabaton. Ang ilang nga bonuses, ang iban kinadihon pa. Ang Iloilo City Council nagpatawag sa special session last Friday parang aprubahan ang pondo para sa ilang service recognition incentive o kon SRI kag PEI no kag ang subang pagiging bonuses para man sa aton nga mga contractuals gani aprobado na ina pag ginahingagaw nila ma-release sa mga empleyado ang SRI nga 20,000 pesos. PEI nga 5,000 pesos. Kag ang duga nga bulig sa mga contractual o job hires natin nga 7,000 pesos. Hindi ka namin good sila. Ang iba na itong kuturan na excited good kaya mahingagaw patani yung mga damo sa Pagkakita Cebu. na. May mga sipaw kung mga wala to nga balak nun ti ano gini ga kalam ang kamot sa mga employees to serve na nila. Gani. Papisan man kag pisanon nyo pagid sa mga gapanago da pormi kag ano lang ga perma pero wala ga ba. Bantay ka mo kay stricto daan si mayor na kaganapan ng mga officials sa mga nagatrabaho ti ang manami pati job hire kag mga COS may ara ka mo gratuity pay do almost palarios no Para sa sa Capitol, may araw na. So, ginagaw na ka mo, no? May time pa kita nga mamakal para sa Noche Buena. Lunes pa lang subong dyan. Pwede pa sila buwas. Until sa Wednesday. So, maghalo ka mo. Kung magpadulong ka mo, kung magpamakal. Bukas, kung dira sa may downtown area. And advance Merry Christmas. Natangyaw natin sa advance Merry Christmas ang tanan man nga nagatanaw sa Facebook Live kag sa tanan nga nagapamati sa ilang nga radyo. Si Tamewa sa mga top fan daw, si Sir Toto Jim Binubo Herrero from Canada. Merry Christmas, sir! Dabit sila katanaw. At si Ma'am top fan tagi ni Ma'am Maria Clara. At si Sir Magdaleno Fajardo. Merry Christmas good sa inyo tanan-tanan. Advance Merry Christmas! Maraming kasang oras din sa programa Iloilo Morning kani. Thank you, Gid, sa inyong at pinaandan kami ang inyo alagad. Janelle Baclay. Emerson Segudo. Until next time, diri lang sa Iloilo Morning. Radyo Publiko. Radyo Pilipinas. Ang inyong tulay sa himpapawid ng serbisyo publiko. Ang Presidential Broadcast Service, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko. Radyo Pilipinas. Radyo Publiko. Kinilala ng pang-international at prestigyosong Asia Pacific Broadcasting Plus Awards 2025 para sa kategorya ng government streaming. Ito ay dahil sa epektibo nitong pagsasanib ng mga tradisyonal na media tulad ng telebisyon, radyo at print para masabayan ang mabilis na pagtinog ng mundo ng digital at social media tungo sa mas epektibong paghahatid ng mahahalaga at napapanahong mga impormasyon sa mamamayang Pilipino. Kinilala rin ang Radyo Pilipinas dahil sa patuloy na pag-akyat ng rating. Ngayon ay matatag sa pang-apat na pwesto sa Mega Manila ayon sa pinakahuling Nielsen Radio Audience Measurement Survey. At sa social media, nakamit ang higit 2,000% pagtaas ng bilang ng mga sumusubaybay sa Radyo Pilipinas page sa unang bahagi ng 2025. Patunay ito na ang inyong Radyo Pilipinas Radyo Publiko ay tunay na kaagapay ng inyong pamahalaan sa paghahatid ng serbisyo sa mga mamamayang Pilipino. Mula sa aming lahat, sa ngalan ng inyong pamunuan at mga kawani ng Presidential Broadcast Service, kasama ang inyong mga himpilan ng Radyo Pilipinas sa buong kapuluan. Maraming salamat po sa inyong lahat, sa inyong pagtangkilik at pagkilala. Radyo Pilipinas. Radyo Publiko.